napakaswerte ng Pilipinas dahil sa lahat ng bansa na pinutulan na ni Donald Trump ng USAID o itong USAID. Ang iba't ibang bansa kahit na ang sa NATO ay hindi na nagbigay ng USAID o USAID ang Amerika. Sa kapanahonan ni Donald Trump ngayon ay pinutol niya kasi napakalaking budget daw ang nailabas sa Amerika dahil lamang sa USAID na yan or USAID. Kaya Pilipinas ay paano nga kaya naligawan ni PBBM at na-impluensyahan tungkol dito? Bakit hindi pinutol ni Donald Trump ang USAID o USAID? Narito ang ulat, atin na panuorin. Ang pag-exempt ng US sa $336 million na assistance sa Pilipinas sa kabila ng ipinag-utos ni US President Donald Trump na freeze at pagrepaso sa lahat ng kanilang foreign aid. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Ikinalugod ng Malacanang ang pag-exempt ng Estados Unidos sa assistance nito para sa security forces ng Pilipinas. Ayon sa palasyo, malaking bagay ang desisyon na ito ng US. Ibig sabihin kasi, tuloy ang $336 million na assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa modernisasyon ng pwersa ng seguridad ng bansa na bahagi ng $500 million na Foreign Military Financing o FMF na inaprobahan ng US Congress noong nakaraang taon sa ilalim ng Biden administration. Ayon sa Malacanang, bagaman hindi binabaliwala ng pamahalaan ang AFP Modernization Program, mas magiging madaling gawin ito sa pamamagitan ng tulong ng US. Nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo ni US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Nilinaw din ng Malacanang na mainam na ang Senado ang mag-request kay Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng special session para umarangkada na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi raw kasi magandang tingnan kung mismo ang Pangulo ang magpapatawag ng special session, lalo na't may mga issue na siya ang nasa likod ng impeachment. Tama. Tungkol naman diyan sa impeachment na yan ay dapat wala talagang sasabihin diyan si PBBM. Wala siyang kahit isang salita diyan. Dahil nandiyan naman ang Kongreso at Senado, yan ang mambabatas. Sila ang gumagawa ng batas at pag ano yan, parang paglilitis kay Sara Duterte. Kaya PBBM dapat exit na siya dyan kasi baka magiging issue na naman na pinaginitan niya si Sara. Okay, at balik tayo sa USAID or USAID or USAID. Ito yung mga ayuda ng Amerika. $500 million pala noon ang pinirmahan ni PBBM kay Biden. At naibigay na yung halos kalahati at ang naiwan nito ngayon ay $336 million. Ay, malaki. $336 million. Imagine kung naputol yun, $336 million. wala na tayong $336 million. At karamihan dyan talaga ay pinupundo natin sa ating sandatahang lakas Pilipinas or lang, the no? Armed Forces of the Philippines. Kaya marami na tayo ngayong jet fighters, marami na tayong mga tangke de gera, marami na tayong armas ngayon dahil sa USAID na yan. Balik tayo dito sa balita. Kalukuyan din daw ang ginagawang evaluation ng Pangulo sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaya hindi pa tiyak sa ngayon kung magkakaroon ng balasahan. Pero sa pagkakaluklok ni Secretary J. Ruiz sa PCO, asahan na raw ang pagbabago. Okay mga kababayan, atin muna tingnan ang definition nitong USAID. Okay, so ito, the US Agency for International Development. Yan yung meaning ng USAID. USAID is the principal US agency to extend assistance to countries recovering from disaster, trying to escape poverty and engaging in democratic reforms. So, mga bansa na naghihirap, in short, ang tinutulungan ng USAID nitong US Agency for International Development. Kagaya na lamang ng Pilipinas, tayo ay under USAID, ang Ukraine, at iba pang mga nangangailangan na bansa na recovering from disaster or talagang mga naghihirap
to escape poverty and engaging in democratic reforms. Ibig sabihin, mga democratic countries ang binibigyan ni Trump ng US ng USAID. Okay, Tulong. kaya lang, di ba, nung nakaraang buwan ay sabi ni Trump, hindi na siya magbibigay ng mga USAID, pinipili lang niya. Hindi na, kasi masyado na daw narulugi ang Amerika dahil napakalaki ng binibigay ng Amerika sa mga bansa tungkol dito sa USAID. Kaya kung putulin niya ito ay merong ma-save. Merong ma-save ang Amerika na napakaraming pera. Kapag puputulin niya ang mga USAID sa iba't ibang bansa na hindi na nangangailangan ito. Ngayon, napakaswerte ng Pilipinas dahil nga hindi Tuloy-tuloy pinutol pa ni din. Trump ang USAID sa Pilipinas. Bakit kaya? Bakit kaya na gano'n na lamang ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at hindi niya pinutol Maraming ang pakinabang ang USAID Pilipinas eh. to the Philippines. Kaya kudos kay PBBM dahil si PBBM ang presidente. Strategic At location na napakalaking lang. respeto ni Malaking, Trump kay PBBM. Kaya malaking hindi niya tulong sa kinuha, US sa kanila yan. hindi niya pinutol ang USAID, Dahil which is napakalaking halaga ng pera na taon-taon na ibinigay ng Amerika sa benepisyaryo ng mga bansa. Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagpulong kay US President Donald Trump kung magkataon. Ayon kay Philippine Ambassador to the US si Jose Manuel Romualdez, posibleng mangyari ang pagpupulong sa mga susunod na buwan. Naniniwala raw si Romualdez na tiyak daw na mananatili ang foreign military financing ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng ipinatupad na freeze order sa mga foreign financial aid. All of that will remain. I am confident that it will. We are hopeful that the succeeding monies that will be made available to us in the next couple of years. Isang napakalaking hakbang ang gagawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maimpluwensyahan ang patakaran ng Estados Unidos. Ngunit bakit tila mas inuuna niya ang pagbili ng liquefied natural gas kaysa sa pag-uusap kay Trump? Ano nga ba ang tunay niyang plano? Maraming Pilipino sa Amerika ang nangangamba sa patakaran ng US immigration. Alam ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang ang mga kababayan natin doon ay hindi lang basta residente. Sila'y pundasyon ng workforce ng Amerika. Sa makatuwid, mahalaga ang kanilang kalagayan. Pero bakit tila hindi ito ang unang hakbang na tinutukan ng Pangulo? Gusto niyang makausap si Trump ngayon na, pero hindi ganun kadali. Trump is Trump, isang negosyante, isang leader na may sariling pananaw at hindi basta-basta mapipilitang makipag-usap kung walang kapalit. Therefore, isang estratehiya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbibigay muna bago humingi. Kaya naman, bigla siyang bumaling sa LNG. Ito rin ay parte ng give and take program para sa mga dayuhang nangangalakal. Pero teka, hindi ba't sagana tayo sa natural gas? Bakit tayo bibili sa Amerika ng isang bagay na mayroon tayo? Ito ba ay isang simpleng kalakalan o may mas malalim ng dahilan? Okay mga kababayan, ano ba itong LNG na bibilhin ni PBBM sa Amerika? Ito ay liquefied natural gas. Kakaiba ito sa LPG, meron silang pagkakaiba, pero ang pagkapareho nila ay pareho silang methane gas. LNG is a natural gas that has been cooled to a liquid state, pinalamig para mapanatili ang pagiging liquid nito for storage and transport. It is a fossil fuel that is mainly made of methane. So halos magkapareha lang siya sa LPG. Pero ang pagtransport nito ay hindi kasi nilalagay sa mga tangke. Nilalagay siya sa napakalaking tangke pero mas malaki. Yung mga kasing laki ng itong sabihin natin na kasing laki ng truck na mga tangke ang ginagamit sa LNG. Kakaiba siya, ito ang tingnan natin ang diferensya. Anong pagkakaiba ng LPG? Itong LPG, itong ginagamit natin sa ating mga gas stove or gasol. So LPG and LNG, light pressure is used to liquefy LPG. So light pressure lang para maliquefy ang LPG, while LNG is liquefied cryogenic. So
So medyo dumaan ng laboratorio para ma-liquefied. Example through exposure to extremely low temperature. Talagang very low. Mas low temperature pa kaysa LPG. Di ba malamig ang LPG kung hawakan natin yung ano niyan? Kapag pinasingaw natin ng LPG ay malamig ang lalabas diyan. Ang LNG ay lalong mas malamig pa kaysa LPG. So ito LPG is stored, shipped and transported in tanks and cylinder. Ayan, di ba nakikita natin sa mga tangke na yung parang mga capsule ang itsura ng mga tangke. Pero itong LNG, liquid natural gas, is stored and shipped in purpose-built cryogenic tanks. So yung mga malalagyan ng mga bilog na mga tangke, cryogenic tanks. Pipelines can be used to transport LNG. Ayan, pwede rin pala pipeline. At hindi na yan dadalhin ng barko sa Pilipinas. Kung may pipeline ng Pilipinas at saka Amerika, diretso na yan. Sa tubo idadaan ang shipment ng LNG. At ang Amerika ang may pinakamaraming LNG na deposito. So, producer ng enerhiya ang Amerika through LNG. Kaya hindi tayo pwedeng hihingi kay Trump ng ng basta-basta lang tayo hihingi ng tulong pinansyal, hindi ganoon. Kasi negosyante si Trump, dapat makipag-barter muna tayo. Bibili din tayo ng produkto ng Amerika para gagaan ang loob ni Trump sa atin. Hindi yung hingi lang tayo na walang ibabalik. Katulad sa Ukraine, di ba? Sana ang makukuha ng Amerika sa Ukraine ay merong miminahin doon na rare metal elements. Kakaibang mga elements ang nasa Ukraine. Parang sa Russia ang pinaka malaking producer ng white metals. So ganun siguro sa Ukraine, marami ding mga titanium, palladium, platinum, yung ganyan, mga white metals. Marami sa Ukraine, marami sa Russia. Kaya yung pagtulong ng Amerika sa Russia, ang makukuha ng Amerika ay miminahin nila yung mga white metals na nariyan sa Ukraine. So sa Pilipinas, ano naman ang makuha ng Amerika? So pwedeng minahin din ng Amerika itong ating mga natural gas, deuterium, at iba pang mga fossil fuel na deposito na narito sa ating WPS. Tayo dyan. Okay, so yan lang mga kababayan.